They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today I would like to share with you. It's all about how to check the agency kung legit ba siya or hindi. Alright? So it's a big help for everyone. Kasi 'di ba, minsan especially kapag first timer ka na OFW or may balak mag-abroad, right? Minsan tayo, yung mga na-scroll natin sa Facebook or else yung mga nag-email sa atin. Alam mo naman sa panahon ngayon at ang dami talagang ang dami gumagawa ng mga ganyan. Kahit saang bansa na papunta. So para maiwasan natin yung scam, it's very helpful. And 100% yung assurance natin na legit yung company or agency na ina-applyan natin, especially kapag 'di ba magbibigay na tayo ng pera or magka-cash out na tayo ng pera. Kasi may mga placement pa na tinatawag or yung mga iba pang expenses para makapunta tayo sa bansang gusto nating puntahan, or in short para makapag-abroad tayo. So I'll make this video especially for sa mga subscriber natin dyan na magkaroon kayo ng idea at makatulong ito sa inyo. Kasi, di ba, since na umupo si BBM, nawala na yung POAA. Alright? So, pag nag-search kayo sa Google or sa website, wala na si POAA. Naka na siya. Ayan, naka-disabled na siya. So, ngayon, ang ginagamit na website, since na pinalitan na ni President BBM, is Department of Migrants Workers. So, ang website niya is itong website niya, .dmw.gov.ph. So, yan yung yun ang website natin gagamitin. So, I'll prepare the procedure step by step kung paano nyo ma-check yung agency kung legit ba siya. Kasi it's very important na na-check natin bago tayo mag-apply, number 1, para sa safety natin, 'di ba? Number 2, para hindi tayo gumastos, 'di ba? Minsan ang laki na ng pera na natin na nabibigay sa agency sa kagustuhan natin na makaalis o makapag-abroad. Pero hindi natin pala hindi pala yung legit, scam lang pala yon. So alam mo naman sa panahon ngayon, sobrang hirap hanapin ng pera. So yun ang reason na number 2. Number 3, para maiwasan din natin yung pagdating natin dito sa bansang pupuntahan natin, is wala pala tayong employer kasi nga scam siya. So kung saan na lang tayo mapupunta, or else human trafficking napunta na tayo sa human trafficking. So I'll make this one for everyone aware kayo, and dahil bago na yung website, para mas mabilis nating ma-check. Alright? And yeah, I'll make the sample yung especially yung mga agency na going from Philippines to Canada. Yan, tinry ko siyang i-search. So nakalagay kasi doon kung kailan kung expired na ba siya, at saka kung ba siya, registered ba siya sa ating government. Alright? So stay tuned guys, and let's start. Okay, step 1, go to the Google Chrome and then type mo yung website. Yan. Okay, tapos magdi-display sa Department of Migrant Workers. Punta ka sa Licensed Recruitment Agency. And then, baba mo, scroll down, search button. Okay, sample natin is IPAMS. We'll check the IPAMS. Okay. And then, scroll down mo. Alright, and nakita mo, valid license siya. Nakalagay dyan yung complete address niya at saka expiration date. Okay. So, that's one is legit.
Next natin is stop house. Try natin si stop house. Double check natin. Okay, search again, stop house, and then yan, scroll down mo siya. Alright, yan, si stop house din, valid license din siya. So, nakalagay din dyan ang address. Double check natin yung address para sure, kasi minsan magkaparehas pala, mali naman yung address, okay? Alright, that's all for today, and thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hit mo na rin yung notification bell, and don't forget to like and share. Pwede ka rin mag-comment kung may mga question ka pa all about sa Buhay Canada. Bye-bye! God bless!